So, mata ito. Rain or Shine at saka Terra Firma. So, again, nagkaroon ng run itong Terra Firma, no? Pero, hindi natin maiaalis yung bench depth ng Rain or Shine, no? At saka yung pagputok ni Leonard Santilla nung fourth quarter. So, dapat, part na ng scouting report na ito si Leonard Santilla nung last game pumuputok. So, again, ito ulit, kung kailan fourth quarter, dun siya pumuntos, si Santi o si Leonard Santilla. At ang puntos nito hindi 2 points, 3-point shot at minsan pa nga 4-point shot. So pag nakalaban nyo itong Rain or Shine, dapat i-locate na nito si Santi kasi yun nga, kaso hindi nangyari yan sa Terra Firma. Again, sana dumating na si Gio Chu, yung kanilang number 1 pick. Kasi they need size. Kasi kita nyo nung first quarter, si Kit Dato, umiscore siya ng 10 points. First quarter pa lang, kasi walang tatapat sa kanya. Pag tinanggal mo si Kit Dato, papalit si Belga. Halos wala rin pinagkaiba. Ganun yung type ng laro. So, anong gagawin mo? May tira sa labas lahat yun. Di ba? So, doon mo makikita na sa PBA, may mga teams na kulang sa, yung roster nila is, mas mataas yung quality ng ibang teams kaysa dun sa ibang teams. So, yan yung example. And, Rain or Shine, Coach Yeng Giao uses a lot of his roster. Kumbaga, maximize yung roster niya. So, walang nagrereklamo at hindi dahilan yung pagod, no? Kasi yung Terra Firma, sumasabay dun sa Rain or Shine, ang tendency, nauubos yung player. Napapagod, yun ang ibig sabihin. Kasi hindi maximize yung bench. Kumbaga, hindi lahat nagagamit. Itong Rain or Shine, under Yeng Giao system, parang iba-iba yung first 5. So, in every game, iba-iba yung first 5 ng Rain or Shine. That makes sense na walang predictable na first 5 at may chance kang maglaro for CYG o Coach Yeng Giao. Pero maganda lang na sa Terra Firma ngayon, meron na silang kakayahan na pumalag. Kumbaga, nagkaroon naman sila ng run Kaso nga lang, banderang kapos. Di ba? Although may tambakan pa rin sa PBA, pero minsan na lang nangyayari. Kumbaga, manaka-anaka. Kasi may teams na pumapalag. So, yun lang po.